Bihirang patis, oh. Hello. Pasensya na kayo. Pasensya. Ako may kasalanan nito. Parang nag-update tong Mac. Nag-update yung Mac. Pati pala magagaling, hindi nila kayang remedyohan to. So, kailangan pang buksan. Hi from Japan. Ayan. Uy. Ayun. Ayan. Yung mga daming nagme-message sa atin, ha. Back to you, Katunying. Oh, Lester Adan, bakbakan na. May natutunan ako. Pwede ko pala i-post lahat ng mga kanyo. Ayan, oh. Oh. Oh, watching from Hong Kong. Kaya na, ubod ng bilis. Ayan. Anyway, hello mga kaibigan, mga kababayan, pasensya na po kayo at alam niyo naman ako, medyo Jurassic po ang kaalaman ko sa computer. May meeting kasi yung sinisigawan ko lagi ng, Mami! Well, anyway, si Katunying po ito, Anthony Taberna po mga kaibigan. Binabati ko po kayong lahat, saan man po kayo naroroon. Ito po ang palatuntunang mabagal. Ang pinaka-boring na palatuntunan sa balat ng Facebook at ng YouTube. Ayan, sana po okay na okay lang kayo. Mabilisan lang po ito at may programa ako sa susunod. Ayan. Ayan. Akala ko hindi na babalik eh. Ano sasabi ito? Ay, may ganun. Ayan, Mike Mense, thank you. Ayan pa. Oh, ayan, yung mga bumabati sa atin. Maglinis pa rin kayo ng bahay nyo, Madami Maria. Thank you. Ay, napakaganda naman ni Ma'am Madoni. Ay, sino yan? Anyway, tuloy na natin ang usapan natin, mga kaibigan. Okay, may nag-message po sa akin kanina. Sabi niya, napanood mo ba yung kay Karen saka kay Amy, Senator Amy Marcos kanina? Sabi ko, di hanap naman ako kagad ng video sa ANC, yung Head Start. Ito po, mga kaibigan, ang napanood ko. Ito. Panoorin po natin, mga kaibigan. Congratulations to your brother, to Uniteam, and to you as well. So let's talk about first some issues in the Senate right now. It's quite clear, is it fair to say, you are supporting Senator Cynthia? Okay. Sabi ko, wala naman Tinignan ko yung YouTube nung ANC, wala naman akong nakita. Sabi ko, ano ba yung pinagkakaguluhan yung sunog daw si Karen sa interview? Sabi ko, ganon. Pambihirang patis. Ayan. Sample ng Carino Brutal ni Senator Amy, sabi ni Agnes. Ayan. Hindi, yan na yung unahan. Akala nyo, pinanood ko talaga yung in-upload ng ANC. Yun po, wala naman po ako nakita. Ngayon, apparently, pinutol na po kasi hindi po talaga maganda dating. May nagpadala sa akin itong isang video na Katunying, ito kayong hindi mo napanood sa naka-upload. Tinignan ko naman. Sabi ko, mukhang ito nga yung, parang may putol nga yung sa upload ng ANC. Ito po, panoorin po natin mga kaibigan. With us, this is going to be a very colorful discussion. We have Senator Amy Marcos. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Matindi yun Umpisa pa lang
it's nice to see you still here in the Philippines. Sus Mariano Caindo. Ito, tuloy na nga natin. Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Hoping always for the best for the country. Thank you That's- very much. We Right. need that unity. Okay, now, Senator, first, congratulations. Yun po, mga kaibigan, no? So, ang ginawa na lang po ng ANC, hindi na po in-upload yung portion na to kasi talagang matindi. Ako nung nakita, muntik ako mahulog sa upuan eh. Bardagulan at its finest, parang gano'n. Sandali, panoorin nga uli natin. With us, this is going to be a very colorful discussion. We have Senator Amy Marcos. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Hoping always for the best for the country. Thank you That's- very much. We Right. need that unity. Okay, now, Senator, first, congratulations. Tindi nun, mga kaibigan, ano? Well, objectively po, mga kaibigan, ha? Huwag kayong pwede kayong magalit sa akin. Ba't ba pipigilin ko kayong magalit sa akin? Pero alam nyo, kahit na ano pa ang tingin nyo kay Karen Davila, sabihin nyo na parang ito si Karen gustong mag-fail yung administrasyong Marcos. Bakit nung nananalo ang si BBM nung bilangan na parang ang lulungkot nila? Bakit nung ang mga pinag-i-interview nila puro banat? So parang naikahunan natin si Karen Davila dun sa ganung klase ng sitwasyon. Pero ito objectively, tatanawin ko po yun ang style niya eh. Yun ang style niya. Kung siya ay maka Leni Robredo o siya ay anti-Marcos, siya ba nag-iisa doon? Hindi naman po nag-iisa ang mga taga mainstream media doon sa ganong klase ng paninindigan, ano? So it's not about Karen Davila. Ganito po yan eh. Ang proseso po kasi ng pag-iimbita, halimbawa, sasabihin ni Karen, sino interview natin bukas? O yung kanyang program producer o kaya yung kanyang guest coordinator. Ito, KD, ito, maganda to. Makokontak ba natin yan? Sige, kontakin nyo. Okay, exclusive, okay. Kinontak si Amy Marcos. Kaibigan. Kinontak si Amy Marcos. At hindi naman po ito first time, mga kaibigan, hindi po first time na in-interview po ni Karen Davila si Amy Marcos. Bago pa mag-eleksyon, ini-interview. So, meron po talaga mga interview na ganyan, mga kaibigan. So, objectively, ang sinasabi ko, sanay naman si Amy na hindi naman friendly si Karen sa interview. 'Di ba? Hindi friendly. Talagang hostile interviewer po si Karen most of the time. Especially so kung ay ni-interview ay tanggapin na natin ang totoo, ano, wag na tayong magplastikan dito. Lalo na kung ang ini-interview po, mga kaibigan, ay hindi kakampi. Ano po? Hindi kakampi. Pero entrada pa lang, tumira yung Amy Marcos. Tumira. Siguro si Karen was caught off guard. Ano? Kaya nga, parang kanyon eh, parang sinampiga ka dun eh. Ano? Parang sinampiga ka. Kasi sa totoo lang, you never expected your guest to be equally hostile kung nag-uumpisa pa lang yung interview. Ano po, mga kaibigan? Ay, nako. At hindi naman
gumanti si Karen. Ang totoo, hawak niya mikropono kung totoo siya. She could have fought back, ika nga. Pero hindi naman, sabi lang niya, ay nako, ang hirap nung sitwasyon na yon, mga kaibigan. Sobrang hirap ay, Ma'am Liwliwa, kumusta po kayo? Kung kayo po si Karen Davila, anong magiging reaction ninyo at that moment? At that moment, anong magiging reaction ninyo, mga kaibigan? Kung kayo yung sabi niya, magiging colorful tong interview na to. Actually, hindi lang colorful lang nangyari. Namuda nga yung pisngi ko, nanonood pa lang ako eh. Nanonood lang naman ako, mga kaibigan. Na-shock ako, mga kaibigan. And let's give it to Karen. She was relatively composed. Composure po yun, mga kaibigan. Kung iba siguro yun, kung ibang interviewer o ibang journalist who was put on the spot, tinira kagad. Baka sumagot kagad eh. Kinukumbida kita dito o babastusin mo. Parang ganun, di ba? Parang ganun ang... Pero in fairness sa kanya, she just went on after, siguro, nakita niyo naman yung expression niya, dinaan niya sa tawa, pero hirap ng ganong sitwasyon, mga kaibigan. Sobrang hirap ng ganong sitwasyon. Minessage ko po si Karen, mga kaibigan. Minessage ko po. Well, alam nyo, si Karen kasi matagal ko na po siyang kasama. At I can consider, I don't know if she considers me as a friend. Pero I consider Karen as one of my friends in ABS-CBN. Totoo po yun, hindi po. Sabi nga, we agree to disagree on a lot of things. Pero, again, let's give it to Karen. Si Karen kasi, it's either you love her or you hate her. Ganun din naman ang iba pang mga tao, 'di ba? So, maaaring galit kayo kay Karen ngayon at minsan matutuwa kayo kay Karen once upon a time. So, ganun talaga buhay ng isang public figure. Maaaring ngayon mahalin mo, maaaring bukas kasusuklaman mo. Pero I don't take it against Karen. Kung meron siyang, halimbawa, yung interview niyo kay Ben Jokno, ang daming nang basa sa kanya doon. Kasi ang premise niya, ala tayong pera, bang karote tayo. So, nabas po siya doon. Bigay na. Ganun talaga, buhay niya yun eh. Kung mali yung premise niya sa tingin ng marami, sino nagkulang? Baka nagkulang yung kanyang researcher o nagkulang sila sa production team. Ganun naman niya eh, isang buong production yan eh. So, si Karen Davila po, nakaka-text ko. In fact, naalala nyo, meron pong isang anchor po yung ANC. Ito, alam din natin, talagang anti-Marcos na matindi. Si Christian Isguera. Nagtanong ako sa kanya. Nagtanong ako kay Karen, ano nangyari? Ba't nawala yung show ni Christian Isguera? Nagtatanong nga kami dyan. Nakikimarites ako dyan sa ABS-CBN. So, nagsasagot-sagot po kami. So, ganun talaga. Kung si Karen, maka-BBM yung nanonood sa atin, palagay ko na love niyo si Karen. Kung si Karen ay maka-Leni Robredo at anti-BBM siya, halimbawa, at nanonood sa atin ngayon, maka-Leni Robredo, love niyo pa rin si Karen. Or the other way around. Ganun talaga buhay, mga kaibigan. Meron ding mga nababalahura si Karen. Totoo naman yun. Kasi that's part of the job. Hindi naman i-interviewin mo para babyhin mo yung i-interviewin mo unless yun talaga ang objective mo at the onset. Pero kung i-interviewin mo, gusto mong ilagay siya sa spotlight. Halimbawa, si Alma Moreno dati, in-interview ni Karen, nalagay sa matinding kahihiyan. Di ba? Sino pa? Sila Aiko Melendez. Pagka in-interview na, di ba? Maraming nagagalit kila Karen doon. Pero sabihin lang, galing ni Karen magtanong. Di ba? May mga ganun eh. Alam nyo, kung ang isang
newsmaker, halimbawa, government official, public official, um, celebrity, kung talagang ayaw mo kay Karen, hindi ka magpapa-interview kay Karen. Ba't pa sila nagpapa-interview kay Karen Davila? So, I'm here to tell you that it's either you love Karen Davila or you hate Karen Davila. Pero yung nangyari sa kanya ngayon, ako mismo nagulat, mga kaibigan. Hindi nakapagpigil si Senator Amy Marcos kay Karen Davila. Hindi po ba, mga kaibigan? Kasi paninindigan niya kung galit siya kay BBM, ayaw niya kay BBM, ano? But of course, maraming mga tao ang nagsasabi na ano ba tong babae na to at ang kanyang ginagawa na lang ba ay para ipahiya yung kanyang interviewin na hindi niya kakampi at bardagulin yung mga kakampi ni BBM o si BBM mismo basta't meron siyang pagkakataon. Diba? Ito, may mga nagsasabi, deserve daw ni Karen yun. No? Oo. Oo, may ganun talaga. Ay, ano ba yun? Naku, matindi itong babala ni Edna. Binabasa. Ayan, napuno na. Ayan. Ang mga nagme-message sa atin, mga maiinit ang ulo. Ayan, si Jobs Acosta. Oh, goods. Grabe. Naunahan, mga kaibigan. Tama po kayo. Ayan po. Iggy Balsita, tama lang naman bigyan din ng leksyon. Yan, si KD na yan. Garapalan po pero wala sa wisyo. Nagmamarunong akala maraming natutuwa sa kanya. Well, konnichiwa. Gusto kasi nila, sila lang may kay mang inis. Ayun. Ayan. Naku. Ayan, no? Ay, nako. Iba tong si Kwan. Si Amy Marcos, ano? Hindi. Alam nyo, once upon a time, meron akong experience na ganyan. Ewan ko kung naaalala pa ni Governor Chavit Singson to. Several years ago, nagkaroon ng issue kay Governor Chavit tungkol sa isa sa mga girlfriends niya. No? Ngayon, kinumbid ako si Chavit sa studio at pumayag. Nagpunta sa studio si Chavit Singson. Ang nangyari, di magkaharap kami ni Governor Chavit Singson na ganyan. Ano? Tapos, kasama yung mga bodyguard. Ando yung mga bodyguard habang nandito kami ni Governor Chavit. As a journalist, nagulat ako kasi ang nangyayari, lahat ng tanong ko, hindi sinasagot ni Governor Chavit. Ang ginagawa niya, tinatanong din niya ako, bakit? Abogado ka ba? Parang ganun. may tipong, sana mangyari sa iyo yung nangyari sa akin. Something like that. So talagang mahirap yun If you are caught off guard, naging hostile yung ini-interview mo, mahirap yun. I'm sure, mas mahirap kung ang sitwasyon ni Karen, mga kaibigan, nakaharap yung guest. Ito, buti nga, naka-virtual lang yung interview At saka masaya pa kasi to si Senator Amy nung sinabi niya, it's good to see you, you're still in the Philippines. Kala alis ka na. Diba, mga kaibigan? Mahirap din talaga sa party po ni Karen. Pero, grabe ka, Senator Amy. Woo! Pinawisan ako dun sa ginawa mo. Ayan.
Yan, so plakin natin yung sino umaway sa'yo, Gerald White. Hindi, okay lang po yun. Parte po siya ng trabaho. Ang sinasabi ko lang, sometimes it's so awkward. Well, if you are caught off guard, you're the one who's put on the spotlight. Medyo mababaliktad ang pangyayari kasi nakaready kang magtanong tapos ikaw yung biglang sasangga, di ba? Ang hirap talaga, sobrang hirap. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo na mahirap talaga yung pangyayari na yan. Eh si Senator Amy, tumawa pa eh. Tumawa pa mga kaibigan. Anyway, tingnan ko nga kung may sagot na si Senator Amy Marcos. No, sumagot! Ay, naka. Sabi ko, nagsorry ka raw po kay Karen. Oo, pero nasabi ko na. Sabi niya gano'n. Nasabi na raw niya. Sabihin, nabanggit na niya. Well, ano pa matasabi natin doon? Kasi po, as I was saying, ito po yung, sana wag ikasama ng loob ni Karen to, no? Sabi ni Karen, "Hi Anthony, I was so surprised." Sabi po ni Karen, "I was so surprised, I didn't expect it." Di ba? Ganun din naman yung mga ini-interview namin. Minsan, nasusurpresa sa tanong namin. So sabi niya, I didn't expect it. She sent me an apology. So nag-sorry daw po si Amy. She sent me an apology and said that was a cheap shot. Sabi daw po ni Amy sa kanya. Sorry Karen, I needed to share it to the public para lang meron silang perspective. So nag-sorry daw po si Amy kay Karen and said that was a cheap shot. Sabi naman ni Karen, okay lang, moving forward na. So, ganun talaga di ba? Moving forward, tama naman yan. Nag-move forward na po siya. Sabi naman po ni Senator Amy, nag-sorry nga daw siya, pero nasabi na raw niya. Ayan. Ano yan? Puro tawa yan Anong deserve? Kung tutusin, kulang pa yan. Ayan yung mga, ito, siyang an. Naku, pa-victim naman yan si KD. Nahanap siya ng katapat. Ayan. Anita Ravena. Bebuti nga KD. Ayan. Ayan. Kinawawa niyo Marcoses ng 36 years. Now, bawi-bawi na. Napuno din po siguro si Madam Amy, pero para po sa akin, tama lang yung ginawa ni Madam Amy. Hindi naman pwedeng tanggap lang ng mga salita. Yeah. Akala mo si July Ubaldo. Yan po yung mga message natin. Dapat move on na sa mga biro yan. Patukan na kayo dyan sa ahas. Erlinda Chua. No need to say sorry. Sabi ni Madam Amy, no need to say sorry, sabi ni Gina Lim. Ayan. Pa-shoutout po, Idol, saka GMW Tracking. Ayan. Salamat po, Joey Gonzales. Ayan. Masyado din kasi ginawa sa mga Marcoses, bagay lang sa kanya. Ditch Jude. Alam nyo, itong episode na to, hindi yata nakakuha ng sympathizer si Karen. Pero ako, pinipilit kong maging objective dito. Again, mga kaibigan, kung galit po kayo kay Karen, naiintindihan ko po kayo doon dahil maaaring may basis kayo sa galit po ninyo. Pero bilang isang mamamahayag, ang sinasabi ko po, ganun talaga. Marami talagang magagalit sa amin at meron ding matutuwa sa amin. Hindi naman puro yung tuwa lang ang tatanggapin namin, pati yung nagagalit. Okay? Para naman kay Senator Amy, nabigla mo ako doon, Senator Manang.
Nabigla mo ako doon. Muntik na akong himatayin doon. Muntik na ako. Bawi-bawi din pag may time. Kayo po, ano masasabi nyo dito sa nangyari na to, mga kaibigan? O, sabi ni Cardong Kidlat, tama lang po yan, Katunying. O, talagang kayo, may init ulo niya. Dapat, sa sunod, si Suho naman. Si Jessica Soho. Sarsonas, bakit mag-sorry si Ma'am Amy? Dapat hindi anak ng Ay, grabe naman yung sinabi mo na yan. Huwag kayong... Juanita Magbanwa, parang ininom niya sarili niya. Ay, gano'n? Professional pa din si Senator Amy, nag-sorry pa din. High respect, sabi ni Alex Aquino. Tama lang yon. Deserve mo, Karen Davila, Inday Adricula, Bulaklak. Ayan. Yan po yung mga nagme-message sa atin, ha. Ang dami nating mga maiinit ang ulo ngayon. Sabi ni Michael Ochoa Ponce, ang masasabi ko ay pogi ni Katunying. Buset. Good PM po, Katunying. Sana ma-appoint kayong secretary. Ay, sabi ni Victorio Junior Lontok, na-appoint na po ako. Secretary ako ng misis ko. Yan. Tama po yun. Deserve ni Karen na masabihan. Kulang pa yan sa mga pambabatikos nila sa Marcos family. Yeah. Maiinit ang ulo nitong Katunying lang sa kalam, Jervy de la Cruz. Naku, sorry kung kailan siya nasupalpal ni Senator Amy, tsaka siya mag-sorry. Hindi po, Dennis, baligtad. Ang nag-sorry ay si Senator Amy. Nag-sorry siya kay Karen dahil cheap shot daw po yun. Opo. But of course, we can always learn from this experience of Karen. All of us. Kaya po ako, pinipilit ko lagi na pag may bisita kami ay iimbitahan namin ang bisita not to for him to look full. O kaya to make him look stupid. Hindi po kailanman magiging motibo natin yung pag magi-interview tayo. Pero in the process of interview, tapos nagsalita ng kung ano-anong kapalpakan yung ini-interview mo, bahala na sa buhay niya. Pero kung at the onset, pag pinapunta mo sa studio mo, in-interview mo, ang intention mo ay ipahiya siya, o kaya anuman, mali po yun. Kaya itong ginawa po ni Amy na to, nagulat talaga ako, hindi naman siya ganun eh. Sabi ko nga sa inyo, ilang beses siya na-interview ni Karen Davila eh. Sabi ni Ann Bakay, me too, nagulat sa nasabi ni Senator Amy, siguro sa mga pinagdaanan din po ng family nila po para matutin yung ibang media na ingat sa mga sinasabi nila on air about the Marcoses. Katunying pa-shout out from Dubai, sabi ni Nino Humau As Apuya, tama lang yan kay Karen nang magpahinga na sa bias interview niya. Ganon. Ayan, yung mga ganyang... Tama lang yon, Katunying. Deserve ni Karen. Ayan. Ayun. Well, anyway. Ay, nako. Sakit. Ang sakit sa dibdib. Papakita ko sa inyong larawan. Hulaan niyo kung sino to. Pakita ko lang sa inyo, mga kaibigan. Hulaan nyo. Tama na muna yung kay Karen. Sino siya? Hulaan nyo kung sino siya. Ayan. Hulaan kung sino yan, kung sino sila. Good for her. Oy, may nakahula.
Kung tutuusin, Katonyi, nag-joke lang si Ma'am Amy. Si Dabi lang ako magsabi ng magnanakaw at si BBM walang pakundangan. Ayan. Ay, namumuka. Namumuka. Tama po kayo. Tama naman yung mga hula ninyo, mga kaibigan. Ayan. Thinking Pinoy, TP. Ayan. TP. Walang premyo to ha. Pinatitingnan ko lang sa inyo. Ayan. Parang mabait si TP dito ha. Parang mabait ah. RJ Nieto. Alam niyo po ba kung ba't ko pinapakita yung kapungay lang ng mata ni Thinking Pinoy dito, ano? Woo! Nagpapapungay ka ng mata, mukhang hindi ko sasabihin, pero pag pinilit niyo ako, sasabihin ko kung ba't ko pinakita yung picture ni RJ Nieto. Pilitin niyo muna ako. Pilitin niyo muna ako. Sige, pilitin niyo muna ako. RJ Nieto, Thinking Pinoy. Yan, yan. Yan, papa. Mga nanghuhula. Yan. Yan, sino? Nax, kapal pa ng buhok dyan. Pinili ko talaga yan. Para makapal pa yung buhok niya dyan. Ayan. Thinking Pinoy. Okay. Mag-abang lang kayo. Mag-abang lang kayo dahil balitang-balita po. Mayroon pong nagsabi sa akin. Si Thinking Pinoy ay i-appoint sa isang government position. Cabinet rank. Ewan ko lang kung tatanggapin niya. Kasi alam niyo si Thinking Pinoy, happy din siya sa ginagawa niya, di ba? Happy din siya sa ginagawa niya. Araw-araw, nakakapang-Alaska siya, nakapagtuturo sa ating mga kababayan. Ayan, si Thinking Pinoy. Tapos, malakas kumain. Malakas kumain. Saka nakapag-aalaga siya ng mga halaman niya doon sa Bulacan. Yan. Pero si Thinking Pinoy po ay inaalok ng isang cabinet position. Yan. Inaalok ng cabinet position, pero ang tanong, tatanggapin kaya niya? Abangan! Abangan! Abangan. Oy, bagay naman. Bagay naman. Yan. Congratulations in advance sa Thinking Pinoy. Sana ay makatulong ka lalo sa bansang ito kung ano man yung inaalok sa iyo. At sana gusto mo yung inaalok sa iyo. Naunahan na pala ako ng mga dyaryo, mami. Nilabas na pala ng kanyang tinatago-tago ko. Na kwento na si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat. Hindi pa ka-message ko pa siya kahapon. Oo nga. Naunahan na nga ako ng mga dyaryo. Si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat nag-resign na po sa Department of Tourism. At siya po ay in-appoint ni Pangulong Duterte. Actually, hindi si Pangulong Duterte nag-appoint sa kanya. Siya po'y pinili ng Central Monetary Board para po maging Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 5 po kasi governor niya, 4 siyang na-appoint. Tatanungin niyo po siguro kung ano ang background nitong si Yusek Berna. Napakadaming hinihingi dyan sa kanya yan. Sa trabaho na yan. Ito, basahin ko sa inyo. Si Ate Berna Romulo Puyat ay may master sa economics. Master sa economics, mga kaibigan. Kaya tamang-tama siya dun sa, baka akala nyo, ganun, porket ganun yung boses ni Ate Berna na maliit yung boses niya. Yun, naging professor ng economics yan sa UP. Okay? Ayan. Congratulations, Ate Berna. At congratulations din kay Senator Mig Zubiri. Siya po ang magiging
Siya po ang magiging susunod na Senate President. Ayan, umatras na po kasi itong si Tita Cynthia. Uy, nakikitita naman ako. Tita Cynthia Villar, mga kaibigan. At ito pong si Tita Cynthia ay nagpahayag na ng suporta kay Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Ayan. Ito po yung mga listahan ng mga bagong posisyon. Ayan. Ang Ways and Means Committee, si Senator Gatchalian, Accounts, Binay, Senator Angara, Finance, Senator Escudero, Justice, at ang number 2 sa Senado, Senate President Pro Tempore, ay Loren Legarda. Yan. Ito yung mga inaasahan. Si Senator Padilla, Robin Padilla, Constitution Amendments, Tulfo, Energy, Tolentino, Blue Ribbon, Revilla, Public Works, JV, Local Government, Jinggoy, Labor, Bongo, Health and Sports, Aimee, Foreign Relations, Bato, Public Order, Villar, Agriculture, at Po, Public Services. Yun. Teka, sa inyo isang Villar. Nawala. Well, anyway, mga kaibigan, yun lang. Nalulungkot lang ako dun sa akin. Nalulungkot ako sa nangyari. Tinatanong nung isa dito, bakit ko pinagtatanggol si Karen? Nasaan ba yun? Payat pa daw diyan si TP. Ayun. Anyway, i-summarize lang natin, mga kaibigan, summarize lang natin. Ito, sa-summarize lang po natin, mga kaibigan. Ang summary po ng ating pinag-uusapan, mga kaibigan, nag-interview po si Karen Davila kanina kay Senator Aimee. At sa intro pa lang po ay nasupalpal ito pong si Karen Davila ni Aimee. Supalpal talaga, diretsuhin na natin yung termino na yun. O para po dun sa mga hindi nakapanood, andito po yung tinutukoy po natin na video. Ito po, mga kaibigan, papapanood lang po namin uli sa inyo. Yan. Ito po. Yun. With us, this is going to be a very colorful discussion. We have Senator Aimee Marcos. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Hoping always for the best for the country. Thank you very much. We need that unity. Teka na po. Okay, Alisin now, muna Senator, natin yan. first, Alisin muna natin yan. Okay, ulitin natin, mga kaibigan. Ulitin natin. Yan. O doon sa mga late tuners natin, ito pinag-usapan natin. Si Senator Aimee, in-interview kanina ni Miss Karen Davila sa ANC. Ito po ang naging bungad ng kanilang huntahan, mga kaibigan. Ito. With us, this is going to be a very colorful discussion. We have Senator Aimee Marcos. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Hoping always for the best for the country. Thank you very much. We need that unity.
Okay, now, Senator, first, congratulations. Yan, mga kaibigan, yan po yung nangyari kanina. Ano? Woo! Yan po yung nangyari kanina. Pero nung hinahanap na po natin yung video na yan sa ANC, wala na po. Pinutol na po nila kasi siguro hindi rin nila gusto yung nangyari na yon. Kaya akala ko wala talaga, baka ako nagkamali lang ako, mga kaibigan eh. Ito po yung in-upload ng ANC, yung intro lang naman ng hinabol natin, nanghihiram lang tayo sa ANC. Ito po, mga kaibigan. Congratulations to your brother, to Uniteam, and to you as well. So let's talk about first some issues. Ayun, congratulations, pinutol. Tapos, fast forward, idinugtong lang yung panibagong congratulations pagkatapos ng bardagulan. Parang ganun po, mga kaibigan. Cut to cut baga. Okay lang naman yun kung inalis po yun ng ANC. Ano po, mga kaibigan. Meron lang po akong papanood sa inyo. Isa pa, last na to, promise. Huwag ka na magalit. Huwag na kayong magalit. Okay? Yan ang papapanood. Huwag magagalit. Ito po ang latest. Pinadala po sa akin kanina to ni Kuya Will. Kuya Willie Revillame. Ano po? Yan. Yan. Ito, titingnan lang. Okay. And dito po. Yan po, mga kaibigan, ang aabangan natin. Nagkatuluyan na po ang Manny Villar at on one hand, tapos on the other hand, Willie Revillame. So sabi po ni Kuya Will sa akin kanina, minessage po niya ako, sabi niya, within the year, umpisa na tayo. Sabi niya, maglo-launch na ang bagong TV network. At meron din silang AM at FM station, mga kaibigan. So, nakita, kita mo, sinalubong, merong helipad doon si Kuya Will. Usapan na mapipera to, nakikichismis lang tayo, mga kaibigan. So, aabangan natin ngayon kung gaano ka laki ang makakagat o kung makakakagat ba itong bagong TV network na ito sa Channel 7, saka Channel 2 o Channel 5. O, abangan po natin yan, mga kaibigan. Susuportahan nyo ba? Ang frequency po na gagamitin nila ay ang dating frequency ng ABS-CBN. At ang latest po natin dito, mga kaibigan, ito po ang latest, ay nabili na rin po ng grupo ni Senator Villar yung mga transmitters ng ABS-CBN. At ang programming daw po, ang in charge naman dyan, si Kuya Will. Ayan. Within the year,
mag-launch na. So abangan natin yan mga kaibigan, ano, kung ano ang latest sa pangyayaring ito. Okay, babay na at 2x2 na. Lipat lang ako sandali sa kabila. Maraming salamat po sa inyo. Bye! Happy weekend! Woohoo! Sandali po lamang. Bago lang tayo magtapos, ang ating paboritong awitin na inihahandog po sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayang nating Magiliw. Bayan kang magiliw sa amin, kailan pa may hindi magdidilim. Busilak ang dilaw, puti pula bughaw, dama sa iyong tatlong bituin at araw. Sa dami ng iyong pinagdaanan, iba't ibang sigwa ang naranasan. Kapit lang sa Diyos na may pagtitiwala, pinagtagumpayan ng mapayapa. Magkaisang tinig sa panalangin pagpalain ang pinakamamahal na lupang hinirang natin. Watawat mo'y itataas, itatangyak, itatanghal ang awit sa ating bayang minamahal. Tunay ang pagmamahal sa'yo. Buhay ay langit sa piling mo. Duyan ng mag-iyan ang umibig, lulan ng walang hanggang pag-ibig. Magkaisang pinig sa panalangin pagpalain ang pinakamamahal na lupang hinirang natin. Watawat mo'y itataas, Itatanya, itatanghal ang